Okay, pag-usapan po natin, topic natin, kailan ba iniinom ang gamot nyo? Okay? Very important tong topic. Baka mamaya, mali pa lang pag-inom nyo ng gamot nyo. Sa umaga ba o sa gabi? Minsan may issue yan. Dapat ba walang laman ng tiyan o may laman ng tiyan? Dapat busog o gutom. Okay? So itong mga pag-aaral, kung kailan the best iniinom ang gamot natin para maganda epekto, para hindi tayo ma-stroke, ma-heart attack, tawag dito chronotherapy. Isang pag-aaral to. Ang simpleng sagot, syempre, yung doktor niyo magsasabi kung umaga o gabi o after meals or before meals. Pero minsan kayo mismo malalaman nyo ma-experience nyo kung kailan mas bagay sa inyo. Okay? Diba? Tanong sa doktor, pero otherwise, bibigyan ko kayo ng tip. First, pag-usapan natin gamot sa high blood. Yan. Kailan ininom ang gamot sa high blood? Ang blood pressure kasi natin, hindi natin alam kailan tumataas, di ba? Normally, ito tumataas ang blood pressure natin pag madaling araw, paggising sa umaga. Paggising sa umaga, 6 a.m., 7 a.m., diyan nagsushoot up ang blood pressure, morning hypertension, diyan nai-stroke at na-heart attack ang tao madalas sa umaga. Pagkagising, sobra excited. Kaya, ang problema dito, pag ganyan nangyayari madalas, kaya ang recommended ng doctors, usually, sa gabi iniinom ang gamot sa high blood. Bakit sa gabi? Pag sa gabi ininom yung gamot sa high blood, para at least paggising niya sa umaga, medyo controlled na siya. Hindi ka ma-stroke sa umaga. Kung maaga mo iinumin, pwede rin. Kaya lang, gumising ka ng 6:30 a.m., inumin mo 7 a.m., na-high blood ka na ng 5 a.m. So, nahuli ka na. Kasi, kailangan maghintay ka pa ng 1 oras, 2 oras bago umepekto yung gamot Kaya usually, sa gabi, iniinom yung gamot sa high blood. Yun ang recommended. Pero kung twice a day, wala tayong choice twice a day. Next, gamot. Paano yung mga with meals or without meals? Sa akin, usually mga high blood, kahit walang meals, okay lang depende sa tiyan nyo Kung di naman sumasakit ang tiyan, kahit walang laman ng tiyan, kaya. Merong gamot na pampaihi. Okay? Merong diuretics na binibigay pang high blood. Di ba? Merong mga pampaihi May mga halo. Yung mga pampaihi, kailangan iinumin mo na sa umaga na. Diba? Kasi kung pampaihi yung gamot mo, sa gabi mo iinumin, di ihi ka na ihi na buong gabi, hindi ka makakatulog. So, kailangan morning, kung yung gamot mo ay nakakaihi o pampaihi. Common sense Okay? Next, gamot sa cholesterol. Kailan iniinom? Okay? Ang gamot sa cholesterol, ang recommended, let's say, mga simvastatin, atorvastatin, usually sa gabi rin iniinom. Bakit sa gabi? Kasi ang katawan natin, mas gumagawa ng cholesterol biosynthesis, sa madaling araw. So, sa madaling araw pala tumataas yung cholesterol natin sa katawan. Kaya gusto mo rin sa gabi, iniinom yung simvastatin para makontrol yung pagtaas ng cholesterol. Next, yung gamot sa kirot. Yan, mga pain reliever. Ako, hindi ko gano'n nire-recommend mag-pain reliever kayo. Sabi ko, paminsan-minsan lang, kung talagang sobra sakit. Pero kadalasan to mga pain reliever, mga ibuprofen, mefenamic acid, marami pa yan, aspirin, pain reliever, diclofenac. Lahat ng pain reliever, kailangan after meals, busog. Diba? Paano? Sabihin mo, Dok, kakakain ko pa lang masakit na yung katawan ko, kailangan ko na inumin Kung at least isang saging, kumain ka sang saging bago tong pain reliever. Or isang tinapay, sabayan mo ng pain reliever. Tapos, bukod sa with meals, kailangan maraming tubig. Isang basong tubig. Kasi pag walang laman ang tiyan, uminom ka ng pain reliever, pwedeng ma-ulcer, gastrointestinal effect, may dumudugo ang tiyan, delikado po. Pwedeng dumugo ang tiyan dito sa mga pain reliever, isa yan sa mga side effect. So, dapat after meals, di ba? Minsan, kulo ng kulo ang tiyan mo Napakahalaga. Next,
Paano yung gamot sa diabetes? O, kailan iniinom ang gamot sa diabetes? Okay? Pag diabetes, tulad ng metformin, glycoside, glipizide, at iba pa, usually, iniinom ang gamot ng diabetes sabay sa pagkain mo. Let's say, ang metformin mo twice a day. So, dapat habang kumakain ka ng breakfast, dun mo sasabay yung metformin mo, glycoside mo, glipizide, at iba pa. Or sa evening, kung twice habang kumakain. Bakit? Gusto natin blood sugar mo controlled lang eh. Huwag masyadong mataas. Huwag masyadong mababa. So pag kumakain tayo, tataas ang blood sugar. Kaya gusto mo, isabay mo yung gamot. Yung gamot ang magpapababa ng blood sugar eh. So habang kumakain ka, ininom mo yung gamot sa diabetes, so hindi masyado tataas ang blood sugar. Paano kung yung iba ayaw mag-breakfast? O, kape lang ininom. Tapos uminom ng metformin, anti-diabetes sa umaga. Ay baka bumagsak naman masyado blood sugar mo. Mag-hypo ka. Mahilo ka. Diba? Paano kung kumain ka ng marami, tapos hindi mo na timing yung gamot mo, di ang taas naman ang blood sugar mo. Kaya ang payo ko nga sa mga may diabetes, yung kain nyo dapat medyo normal lang. Dapat normal lang. Sabihin, umaga ganito karami, tanghali ganito karami, sa gabi ganito karami. Halos pare-pareho. Para yung dose ng gamot mo, tableta man or insulin, hindi masyado nagloloko yung blood sugar mo. Diba? Small frequent, wag yung hindi kakain sa umaga, sa tanghali, lalamon ng marami. Tapos sa gabi, marami na naman. Magugulo po masisira yung organs natin. So dapat medyo pare-pareho para yung gamot natin mas makokontrol. Diba? Common sense. Next, mga may sedative effect. Ito, yung mga antidepressant, alam nyo ngayon yung mga kabataan nakita ko, almost 30% kailangan ng antidepressant. Ganun karami. 30% na kabataan natin, kailangan maresetahan o merong depression or anxiety. So, yung mga umiinom ng antidepressant, luma mga antidepressant o yung mga bago, mga SSRI, basta antidepressant, usually nakakaantok. So, pag nakakaantok yung antidepressant, recommended sa gabi para makatulog. Pero minsan, yung palagay natin, yung pasyente nagbawala o yung talagang irritable. Minsan, okay lang sa umaga Yun lang, buong araw, medyo antok-antok siya. At least, hindi siya masyadong naninigaw, nagwawala. Pero usually, antidepressant, pag once a day lang sa gabi. Para pag inantok man siya, tuloy-tulog na siya. Diba? Tapos yung antidepressant, ito ang bawal. Bawal isabay sa alak. Ang antidepressant at maraming gamot, bawal isabay sa alak. Kasi yung alak, ginagawa niya, pinapatagal niya yung gamot sa dugo natin. So, yung dose ng gamot, imbis na, let's say, 5 milligrams lang, tumatagal sa katawan natin, baka ma-overdose. Maghahalo yung alak mag-aawa yung alak, pati yung gamot nyo. Kaya hindi nga talaga bagay. May depression ka na, uminom ka pa ng alak. Alak is depressant, lalo ka madidepress, magugulo yung dose mo. Mamaya kung ano pa maisip-isip, di ba? Masama. Kaya wag na uminom talaga ng alak. Magulo lang siya. Okay? Paano ang gamot sa allergy? Yung mga may allergy dyan. Yung mga lumang gamot sa allergy, alam niyo naman, di ba? Mga loratadine, diphenhydramine, Benadryl, nakakaantok yan. Kaya ang ginagamit na pampatulog yan So yung anti-allergy, na lumang anti-allergy sa gabi lang iniinom. Bata, matanda, bawal nga mag-drive. Yung umiinom ka nitong mga lumang pang-allergy, inaantok ka, nagdadrive, baka makatulog ka. Pero yung mga bagong gamot sa allergy, meron na mga bagong gamot sa allergy like Bilastine, yung favorite ko, Bilastine, Bilaxten, o yung mga Levocetirizine, yung mga bago, usually hindi na nakakaantok. Kung meron man konti-konti, kakayanin mo na yun. Okay? Next, yung mga sleeping pills. Pag sleeping pills, pampatulog, sa gabi talaga sleeping pills. 'Di ba? Sleeping pills sa gabi yun. Ito, mahalaga. Maraming Pilipino umiinom ng gamot sa tuberculosis, sa TB, 'di ba? Oo, ang daming may TB sa atin.
So ito medyo mahirap. Kasi yung gamot sa TB, marami. Usually 4 medicines, maraming tableta iniinom. Ang gusto ng doktor, ng pulmonologist, ang gamot sa TB, sabay-sabay iinumin. Sabay-sabay iniinom ang gamot sa TB sa umaga. Basta once a day, walang laman ng tiyan, hindi ka kakain within 1 hour, iinumin mo yung sabay-sabay yung gamot. Diba? Anong purpose nito? Diba? Sabi mo, Dok, kala ko gusto ko swabe. Bakit biglang sinabay sa TB? Kasi lalo na yung mga maraming TB sa baga, na matindi yung bakterya ng TB. Sinasabay-sabay lahat yung gamot para tumaas yung level ng gamot sa dugo natin. Para yung mikrobyo ng TB malunod, mamatay sa antibiotics. Oo, kasi salbahe nga yung TB. Kaya nga 6 na buwan ginagamot eh. Gusto niya high dose para mapatay talaga sila. Ngayon, paano kung sumasakit ang tiyan mo? O sa TB medicine? O wala tayong choice. Pag sumasakit ang tiyan mo, after meals na lang. Pero expect mo na mas mahina yung dosis ng gamot. Diba? Or 3 times a day na lang yung gamot sa TB, pero mas mahina na. Hindi na tataas. So baka mas hindi mapatay yung TB. Pero wala naman tayong choice eh. Diba? Wala tayong choice kung talaga sensitive ang tiyan natin. Okay? Gamot sa ulcer, esomeprazole, Nexium. Usually, ito sa umaga before breakfast. Diyan pinakamaganda. Ito naman nire-recommend ko para talaga gumanda lang yung dose. Pero kung hindi naman malala yung high blood nyo o yung ulcer nyo, anytime naman, o konti lang naman ang difference. Paano yung Biogesic o mga acetaminophen? O, di ba? Para sa lagnat. Sabi natin, very safe ang paracetamol or acetaminophen. Safe po siya, pero wag din isasabay sa alak. Ang acetaminophen, dumadaan sa liver, may overdose din yan. Kaya kung masyado madalas ang inom, sinasabay sa alak, hindi po maganda. Okay? Next, paano yung naka-warfarin o naka-coumadin? Yung mga pampalabnaw ng dugo. O yung mga may heart problem, mga may rheumatic heart at iba pa. Ang coumadin o warfarin, gusto niya malabnaw ang dugo mo. May pro-time level yan eh. Kaya yung dami ng gulay na kinakain mo, lagi sasabihin ng doktor, normal lang yung dami ng gulay. Kung ang gulay mo ay 2 tasang gulay per day, yun lang tayo. Huwag yung nakainom ka ng coumadin, warfarin, tapos biglang kumain ka napakaraming gulay. Kasi, ang gulay maganda eh. Problema lang sa gulay, maraming vitamin K. Pag may vitamin K, mas lumalapot yung dugo na hindi lang maganda doon sa may specific heart problem. So, pag nakakumadin ka, dapat normal lang yung dami ng gulay. Pero kung wala naman kayong warfarin at normal na tao tayo, diba? Kumain kayo ng maraming gulay, walang problema, kahit ilang gulay. Healthy nga yan eh. Para lang nga dun sa naka-warfarin. Isa pa, ito, para sa hypothyroid. Yung mga naka-L-troxin, levothyroxine, Synthroid. Ang pag hypothyroid kayo, baka hindi na nasabi ng doktor, minsan nakalimutan nyo. Ito mga L-troxin, levothyroxine, dapat sa umaga, walang laman ang tiyan. Again, walang laman ng tiyan, 60 minutes bago kakain, 1 hour. Kasi gusto mo maganda dosis ng levothyroxine sa katawan. Dapat saktong-sakto, hindi pwedeng tumaas konti, hindi pwedeng bumaba. Pag sinabay mo kasi sa pagkain, usually nagugulo yung dose. Okay? Mga tips na pakahalaga, itanong sa doktor. Sabihin sa doktor kung ano mga iniinom nyo. Very important, inom ng maraming tubig. At least 1 basong tubig pag umiinom ng gamot. Walang masama. Huwag durug-durugin yung gamot, ha? Huwag painitan, huwag durug-durugin. Di ba? Baka mawala yung epekto. Okay? Paano yung mga vitamins? Actually, yung vitamins, mga multivitamin yan eh. Wala namang kaso. Before meals or after meals, wala namang problema. Kasi usually halo-halo yung vitamins lang, kung po pwede lang daw, huwag isasabay sa gamot. Kasi may gamot ka, baka pwede yung vitamins mo sa tanghali, yung gamot mo sa umaga, para at least yung vitamins lang, hindi lang makagulo
sa absorption ng gamot mo sa mga ibang sakit. Pero kung wala tayong choice, let's say 3 times a day ang gamot mo, okay lang naman. Okay lang naman, sabay na rin sa vitamins. So, bawal isabay ang gamot sa alak, ha? Bawal na bawal. Okay? Kung kayo ay makakalimot, parang ako, mabilis makakalimot, mas maganda may taga-remind, di ba? Sabihin mo kay misis na, o sa anak mo, anak ko, kayo na magbilin, di ba? Paalala mo sa akin, nakainom ba si tatay, si nanay ng gamot? Or bumili kayo nung pill, ano tawag doon? Reminder, yung may morning, noon, evening, Monday, Tuesday hanggang Sunday para alam mo kung nakainom ka o hindi. Very important, yung gamot dapat nasa room temperature. Normal temperature or pwede lang sa ref. Bawal sa freezer. Sa ref pwede rin, mas tumatagal yung gamot eh. O, lalo na kung mainit sa atin. Pag ang gamot, bawal mainitan ha. Huwag mo lagay sa kotse yung gamot. Nilagay mo sa kotse na initan, masisira yung gamot. Ma-expire ng maaga. Yung gamot, nilalagay sa wallet. Ako, nilalagay ko sa wallet. Mainitan ng puwet natin, madudurog. Pwede na rin siguro kung kailangan nyo yung gamot para sa nervyos. Pero usually, dapat sa room temperature, wag maiinitan. Okay? Para mas mahaba yung buhay. Ito ang tanong, expired na yung gamot, Doc? Expired na, Doc, kaya wala akong pera. O pwede ba inumin? Dalawang sagot ko dyan. First, legally. Siyempre, kung pag-uusapan natin yung common sense at legal at sasabihin ng doktor, pag expired na. Pag sinabi September ang expiration, October 1 na, expired na siya. Di ba? Yung tinapay, pag tinapay hanggang Friday lang, Sabado na, expired na. Pero, hindi porke lumampas na yung date. Yun ang legal answer. Second, matipid na answer. Ngayon, kung wala kayong pera, nagtitipid, di ba? Usually naman, kahit lumampas na yung date, may epekto pa rin naman yung gamot eh. Siguro baka hindi na 100%, baka 90%. O pag mas matagal expire, nagiging 80%, 70%. So may epekto pa rin siya. Pag ininom mo yung gamot mo, kahit expired na, di ba? Pero nasa sa inyo na yon. Nasa sa inyo na yon. Kung talaga walang pera, wala makakapigil. Yung tinapay, expired na nung Friday, kinain mo nung Linggo, wala pa naman mukhang amag, nasa sa inyo. Diba? Pag nalagay mo naman yung tinapay sa ref, nalagay mo yung gamot mo sa ref, lumampas yung araw, sa tingin ko, a few days, wala namang kaso yon. Pero mas maganda, huwag tayo bumili nung expired, huwag natin hayaang ma-expire yung gamot. Okay? Nasa sa inyo na decision. Ito, isa pang problema, nakalimutan yung gamot. Hindi alam kung nainom o hindi. Oo. Pag nakalimot kayo ng gamot today, okay? Anong gagawin sa susunod na dose? Dodoblehin ba? Bawal doblehin eh. Oo. Siguro sa antibiotics, nakalimutan mo sa umaga, pwede mo pa ihabol. Pero pag nakalimutan mo yung gamot sa high blood, sa diabetes, bawal doblehin. Ma-overdose kayo. Ma-overdose kayo. 1 dose lang. Ha? Kaya nga huwag kalimutan. Okay? Paano kung nakalimot ka? Ito, last na lang. Like ako, nakalimutan ko yung gamot ko. Nakainom ba ako? Hindi ako sure. Diba? Pag hindi ako sure kung nakainom ako ng metoprolol ko na half tablet, alam niyo ano gagawin ko? Inom na lang ako 1/4. Style ko lang yon. Kung talagang hindi ako nakainom ako ng 1/4. Ay, kung talagang nakainom ako, naka 1/2, di lalampas lang ako konti. Either lampas ako konti sa gamot o kulang ako konti. At least meron ako konting gamot para protected ako for the day. Style ko lang naman yon. Okay? Sana po nakatulong tong tips natin sa tamang pag-inom ng gamot, tamang pag-prepare. Ingatan natin gamot natin. Dapat hindi expired. Doon lang tayo sa tamang dose. Last na lang, paano yung mga maselan ng tiyan? Like me. Laging may ulcer, laging masakit ang tiyan natin. Ngayon, kung maselan ang tiyan nyo, wala tayong choice after meals talaga. Oo. Like yung mga antibiotics pala, usually antibiotics after meals. Oo. Pero minsan sinasabi, dapat nga before meals. Pero ako, pag hindi nyo kaya, kaysa ma-ulcer, mabutas ang tiyan, okay na after meals. Ang pinaka-problema lang naman doon ay baka mas humina lang yung dose eh.
Anyway, kung hindi naman ganun katindi yung bakteriyang kalaban mo, kung hindi naman ganun katindi yung tonsils mo, o kung hindi talaga life-threatening, ay kahit with meals, tatalunin mo naman yung mga mikrobyo sa katawan natin. Okay? Share po natin to, napakahalaga, ang tamang pag-inom ng gamot, umaga o sa gabi. Nakita nyo na, tinuro ko na sa inyo, lalo na sa high blood. Yung sa high blood pala, maganda monitor nyo blood pressure nyo. Kailan ba tumataas? Kung talagang tumataas sa umaga talaga yung BP nyo, tanghali, pwede sa umaga mo inom yun. Pero kung tumataas ang high blood mo sa gabi, humihilik ka, tumataas sa gabi, puyat ka, di sa gabi mo inumin para protected ka. Ganun din sa blood sugar. Sinecheck ng diabetologist, endocrinologist, kailan tumataas yung blood sugar mo. Kung kailan tumataas, doon sinasabay yung gamot. Okay, so meron din yang timpla-timpla sa bawat pasyente. So, yung taong maalam, the knowledgeable patient lives longer. Yung taong maalam, mga nanonood ngayon, sila mas mahaba ng buhay. Maraming salamat po. God bless po. Thank you.